lang sana akong ibahaging kwento. Balik karanasan po ito nang sabihin na lang nating malayong kamag-anak ng lolo ko. Siya kasi ang nagbahagi sa akin ng kwentong ito. Ayon kay Lolo Muling, naganap ito noong mga dekada 50 pa, na kung saan doon umano sa kanilang baryo ay malaganap ang mga paniniwala at pangyayari ukol sa mga kababalagan. May mga tao pa nga noon na nakakakitaan ng iba't ibang kakayahan na masasabing hindi pangkaraniwan. At isa na dito ang malayong kamag-anak ni Lolo na si Jose. Ikatlo na daw niya ito, nang ibig niyang sabihin ito ay kanya ng third cousin. Minsan ay nasaksihan nila itong nagbubuhat ng sako-sakong mais. Humanga talaga sila sa angking lakas ni Jose. Noong mga panahong iyon kasi sa lugar nila ay talagang nagsisikap ang mga kalalakihan na maging malakas. Lalo pa nga at mabibigat ang mga gawain sa araw-araw. Kaya katakot-takot na kantyaw ang aabutin mo kapag ikaw ay isang lampa at mahina. Pero si Jose ay napakalakas. Kaya pa nga nitong bumuhat ng 2 sako ng bigas ng sabay. At hindi lang iyon, napakalayo pa ng pinagdadalan at tuloy-tuloy niyang ginagawa iyon, na hindi man lamang nagpapahinga at humihinto kahit na sandali. Minsan, nang magkasama silang magpinsan, pati na ng iba nilang mga kaibigan, ay nadaanan nila ang isang kababaryo na namumroblema. Na malayo pa lang sila ay kanila nang naririnig ang malakas na pagsigaw nito. Nang puntahan nila ay nakita nilang nag-aaway pala ang mga alaga nitong kalabaw. Kaya nang makita sila ay agad na hiningi ang kanilang tulong. Pero natakot sila. Kahit si Lolo Muling ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na tulungan yung matanda. Dahil sa malaki ang mga kalabaw at ang laki din na mahaba pa ang sungay nito. Nagaling pa umano sa Mindoro ang lahi ng mga iyon. Kung kaya ito ay yung tinatawag na bupalo. Kaya kahit ang lumapit man lang ay hindi na nila tinangka pa. Pagkat nakikita nila kung gaano kalakas yung nag-aaway na 2 kalabaw. At sigurado silang may isang mamamatay sa mga ito kapag hindi napag-iwalay. Dahil grabe ang kanilang pagsusungayan, na kanila pang naririnig ang malalakas na pagtunog sa tuwing magtatama ang sungay ng mga ito. Nang bigla silang nagulat. Nakita kasi nilang tumakbo si Jose sa kinaroroonan noong 2 nagsusungayan na kalabaw. At nang makalapit ay mabilis na binigyan ng isang suntok ang isa sa mga ito na tumama sa panga. At nanlaki umano ang mata nila Lolo Muling nang makita nilang bumagsak ang kalabaw. Napuwal iyon sa lupa, na naging dahilan naman para tumakbong papalayo yung isa. Laking pasasalamat nung kababaryo nila kay Jose
Dahil kung hindi sa kanyang ginawa, ay siguradong may maitatapang kalabaw sa isa sa mga ito. Pero ang mga kakayahan ni Jose ay hindi lamang minsan nasaksihan ni Lolo Muling. Ayon sa kanya, nang minsang pinuntahan niya ito sa kanilang bahay para yayaing magpabayan, ay sinabi nitong mauna na at hintayin na lamang siya sa may kalsada. Aasikasuhin daw muna niya yung kanilang mga alagang hayop. Nakasalukuyan na nitong tinatawag yung mga alaga nilang manok. At nakita nga niyang may hawak itong bao na may lamang mga mais. Nasa gawing bulubundukin kasi sila nakatira. At yung kalsada na tinutukoy nito ay yung malapad na kalsada na siyang pinaka-highway, kung saan dumaraan yung mga sasakyan, at malayo ito sa kanila. Mayroon itong mga 5 kilometro na nung mga panahong iyon ay bibihira pa lamang ang mga sasakyan at hindi pa simentado ang mga daan, na ang dalawa pa ngang bumabiyahe noon sa kanilang lugar ay yari pa umano sa kahoy. Kaya umuna na nga si Lolo Muling, at habang umaakyat sa bukid ay minsan pa niyang sinulyapan ang pinsan niyang si Jose, na abalang-abala sa pagpapakain ng kanilang mga alaga. Nung nasa tuktok na ng bundok si Lolo Muling, ay nakita naman niya sa kabilang bundok si Jose, na nakasakay sa kanilang kalabaw at kanya itong isusuga. Naisip ni Lolo na marami pa pala talagang gagawin si Jose, at baka napilitan lamang itong umuo sa kanya dahil nahihiya. Pero baka hindi naman talaga ito sasama. Kaya binilisan na lang ni Lolo yung paglakad at nagpatuloy na. Kailangan niya kasing makarating doon bago pa yung oras ng pagdaan ng sasakyan. Pawisan na si Lolo Muling at pagod sa ginawa niyang mahabang paglalakad. Nang malapit na siya sa kalsada, ay uminto siyang sandali at muling nagpahinga. Naisip niyang maaga pa at tiyak na maaabutan naman niya yung pagdaan ng sasakyan. Pinunasan niya muna ang kanyang pawis sa katawan at inayos na ang sarili. Pati yung pagkakatupi ng kanyang pantalon ay kanya na ring iniayos at ibinalik sa dati, bago siya muling nagpatuloy sa paglakad. Ngunit nagulat siya. Ilang beses pa umano niyang kinusot ang kanyang mga mata at sinipat na mabuti, dahil gusto niya makasiguro kung ang pinsan nga ba niyang si Jose yung kanyang natatanaw na naroon sa waiting shed na gawa lamang sa ilang kawayan at pawid, na nakaupo ito at tila siya pa ang hinihintay. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari iyon na nauna pa ito sa kanya doon, samantalang yung daan na tinahak niya ang siyang pinakamalapit na daan papunta doon? At hindi naman niya ito nakita o nakasabay sa daan. Paglapit niya ay tinanong siya nito kung bakit ang tagal niya. Kanina pa raw ito naghihintay sa kanya. Hindi kaagad nakaimik si Lolo Muling, dahil sa takang-taka talaga siya. Napaka-imposible daw na dumaan ito sa iba at pagkatapos ay mauuna pa doon.
Kaya muli siyang pinansin ng pinsan at sinabing para daw siyang nakakita ng multo. Ang tanging nasabi na lang ni Lolo Muling nung sandaling iyon ay paano raw niya nagawa iyon. Natanging ngiti lang naman ang isinagot sa kanya ng pinsan. Maya-maya ay dumaan na ang kanilang sasakyan. Kung kaya sumakay na sila. Sabi pa ni Lolo, sa tuwing sila ay magkakayayaang mangisda, ang laging maraming nahuhuli sa kanilang magkakaibigan ay ang pinsan niyang si Jose. Ganon din kapag sila ay nangangaso. Laging ito ang maraming nahuhuli at naiuuwing hayop. Kaya naman sa kanilang baryo ay sikat at kilalang kilala talaga si Jose. At ito rin ang gustong-gustong makainuman ng halos lahat na taga roon, lalo na ng mga matatanda sa kanilang baryo. Dahil hindi umano nawawalan ito ng pulutan. Napagkukwento pa ni Lolo nang minsan niya rin itong makainuman ay napatunayan niyang totoo nga ang kanyang mga nababalitaan. Nung mag-inuman kasi sila ay bigla na lang itong nagpaalam sandali at umalis. Pagbalik nito ay may dala ng 2 malalaking isda na kanilang ipinagtaka. Dahil malayo naman ang ilog sa kanila na siguradong aabutin ka ng ilang oras bago makabalik. At wala din namang palaisdaang malapit doon. Nang makita ni Jose ang matinding pagtataka sa kanilang mga mukha, ay sumenyas na lamang ito na kanyang inilagay ang hintuturo sa gitna ng kanyang mga labi, na para bang sinasabi na wag na lang silang maingay at wag nang magtanong pa. At ang higit na kinaiinggitan ng halos lahat ng mga kabinataan kay Jose ay yung pagiging malapit nito sa mga babae, na hindi naman ito kagandahang lalaki. Sabi pa nga ni Lolo Muling ay di hamak na mas gwapo siya kaysa sa kanyang pinsan. At maliit lang din umano itong tao, na mabilog lang ang katawan at maskulado, na medyo may kaitiman din ang kanyang balat. Pero napakalakas umano ang hatak nito sa mga babae, na pagkakalarawan pa nga ni Lolo Muling ay para daw may patubalani ito na nagdidikitan ang mga babae, lalo na kapag sila ay nasa mga sayawan. Kaya kapag mga pista ay dumadayo daw talaga sila, at lagi silang napapalibutan ng mga babae dahil kay Jose. Pero minsan nang dumayo sila ng pakikipamiesta ay tila tinamaan ang pinsan niyang si Jose. Nasa baylihan umano sila noon, at tulad ng dati ay marami ang mga babaeng nakipagkilala sa kanila at doon na rin pumesto kasama nila. Pero may isa umanong babae na napakaganda na tila hindi man lang pansin ang presensya nila, kahit si Jose ay hindi nito pinapansin. Nasabi ni Lolo kung may anting-anting man sa babae si Jose ay tila hindi yata iyon gumana doon sa babae noong mga oras na iyon. Kaya nagkaroon ng kantsawan nang kanilang mapansin ang reaksyon na iyon ng babae, na parang pinabaliwala lamang nito si Jose. Hinamo nila ang kakayaan ni Jose at binuyo na kilalanin yung babae, na mabilis namang umepekto kay Jose yung ginawa nila Lolo Muling at ng kanilang mga kasama.
Nilapitan ni Jose yung babae at nakita pa nilang inilahat ni Jose ang kanyang kamay sa harapan ng dalaga. Pero hindi iyon tinanggap ng babae. Maging sila lolo umano ay nagulat sa ikinilos na iyon ng magandang babae. Mula sa kanilang kinalalagyan ay kitang-kita nila ang ginawang pagtanggi ng babae kay Jose. At hindi lang iyon, bigla pa itong tumalikod na lalong ipinagtaka nila lolo. Si Jose, tinalikuran lamang ng babae, naisip nila. At halata ang inis sa tila nilamukos na mukha ni Jose nang bumalik ito kanila lolo. Sa edad nila lolo noon na mga 17 at 18 ay pwedeng-pwede na umano silang mag-asawa. Sabi ni lolo ay bata pa umano nagsisipag-asawa ang mga tao noon, lalo na umano pagdating sa mga babae. Edad 15 at 16 umano noon ay nag-aasawa na at naipapakasal. At yun na nga ang nangyari. Baka sa mukha ni Jose ang kanyang pagkapahiya sa babae, pero may binitawan itong salita na kanya umanong aasawain ang magandang dalaga. Sabi pa niya kanila lolo na mapapasa kanya umano yung babae, na dahil doon ay lalo naman siyang kinantsawan ng mga kaibigan at ni lolo. Pero iyon daw ay katuwaan lang at para mas lalong magpursige si Jose at tutuhanin ang kanyang mga sinabi. Pero wala umano silang kamalay-malay na yun din pala ang magiging dahilan ng pagkakapahamak ni Jose, pagkat may nag-aabang palang trahedya sa kanya, na dahil sa kanyang mga pambihirang kakayahan at kaalaman ay ito din pala mismo ang maglalagay sa kanya sa panganib. Dahil nga sa ginawa ng babae na hindi pagpansin kanila lolo at kay Jose, kung kaya parang naging hamon iyon para sa binata. Nagbitaw pa ito ng salita na mapapasa kamay niya rin umano ang dalaga. At habang naroon nga sila sa sayawan, ay sinisimulan na pala ni Jose ang kanyang plano para sa magandang dalaga. Kanya na palang palihim na ipinagtatanong-tanong sa mga taong naroon ang mga bagay patungkol sa magandang babae na iyon. Kaya bago pa sila umalis ng sayawan, ay ngingisi-ngisi si Jose, pagkat marami na siyang nalalaman ukol sa babae, tulad ng tirahan nito at kung ano-ano pang maliliit na impormasyon. Pero wala man lang nakapagsabi sa kanya tungkol sa mga mas mahalagang bagay, tulad ng ukol sa totoong pagkatao nito at kung saang ang kanagmula. Gayunpaman ay kontento na si Jose dahil ayon pa sa kanya, ang mahalaga ay nalaman niya kung saan ito nakatira. Kaya ng mga sumunod na araw ay laging umaalis si Jose at nagpupunta doon sa bahay ng babae. Minsan ay niyaya si lolo muling ni Jose na samahan siya sa gagawing panliligaw. Sinabi niya pa kay lolo muling na pinahintulutan na umano siya ng mga magulang ng babae na umakyat ng ligaw. Ang ginawa ni lolo ay humiram sila ng kabayo sa kanilang tiyuhin
pagkat naisip niyang gagabihin sila kung maglalakad lang. Dahil sa may kalayuan ang lugar ng babae. Nang marating nila ang bahay ng babae ay hapon na. Nagulat pa umano si Lolo Muling nang muli niyang makita yung babae at minsan pang nasilayan ang ganda nito. Napakaganda niya pala talaga na ibulalas ni Lolo sa kanyang pinsan. Lalo na nung ngumiti ito nang makita si Jose. Kaya ipinagtaka daw ni Lolo iyon. Dahil ilang araw pa lang umanong nagpapabalik-balik doon si Jose, ay tila nahulog na kagad ang loob ng babae sa kanya. Nung huli ay nalaman niyang Carmelita pala ang pangalan nito. Matagal na nag-usap ang dalawa. Nanatili lamang si Lolo sa ibaba at doon niya hinintay ang kanyang pinsan. Maya-maya ay mabilis na naagaw ang kanyang atensyon sa mga kalalakihang parating, na ang dalawa pa nga sa mga ito ay may dalang sako, na ang isa ay may dugo pang tumutulo. Sabi ni Lolo Muling, ang una niyang naisip ng mga sandaling iyon ay galing ang mga ito sa pangangaso. At malamang ay kanilang mga nahuling hayop ang siyang nakalagay sa lalagyan nilang mga sako na iyon. Binati naman daw ng mga ito si Lolo at tinanong siya kung anong kanyang ginagawa doon. Kaya sinabi niyang kanyang sinamahan ang pinsan na si Jose at napatango naman ang lalaki. Dumiretso ang mga ito sa kanilang lutuan at doon dinala ang kanilang mga nahuli. Nung mga panong iyon kasi, ayon kay Lolo, ay usong-uso pa na ang mga lutuan ay nakahiwalay sa bahay. Lumipas pa ang halos 2 oras. Maya-maya ay nakita niyang bumababa na si Jose at nakasunod naman sa kanya si Carmelita. At nang makababa na sila, ay nagpaalam na si Jose sa dalaga. Napansin ni Lolo Muling na nagkakamabutihan na silang dalawa. At napatunayan nga ni Jose minsan pa ang kanyang husay nang tutuhanin ang kanyang mga binitiwang salita. Pero habang nasa daan sila pauwi, ay may inamin ang pinsan niyang si Jose. Sinabi nito na mayroon daw siyang anting-anting. Hindi na nito idinitalye pa kung paano siya nagkaroon nito at kung saan niya iyon nakuha. Pero ipinagtapat nito na marunong din daw siyang manggayuma. Kung kaya yun daw ang dahilan kung bakit malapit sa kanya ang mga babae, na kahit ang dating mailap na si Carmelita ay napaibig na niya. Kaya lalo umanong nagulat si Lolo nang marinig iyon mula sa kanyang pinsan. Nobya na pala nito si Carmelita. Kahit nalaman na ni Lolo yung katotohanan sa likod ng mga kakayahan ni Jose, ay sinikap naman niyang huwag ipaalam iyon sa ibang tao. Mabilis na lumipas ang mga panahon. Hindi na sila halos nagkikita pa ng kanyang pinsang si Jose. Dahil sa naging abala na rin siya sa pagtatrabaho. Sumama kasi noon si Lolo Muling sa kanyang tiyuhin. Kaya bihira siyang nananatili sa kanilang baryo. Kung kaya, padalang na silang magkita na magpinsan. Hanggang sa nabalitaan na lang niya na magpapakasal na si Jose. Masaya naman siya para sa kanyang pinsan. Pero makaraan lang ang ilang pangbuwan
Matapos nitong makasal, ay kumalat naman ang balitang may nakakita umano kay Jose na nasa silong ito ng bahay ng isa nilang kababaryo ng 10 oras ng gabi. At nasundan pa ang mga pangitaing ganon. Kaya kung dati-rati ay maugong ang pangalan ni Jose sa kanilang nayon dahil sa mga natatanging katangian nito, noong mga panong iyon naman ay laman siya lagi ng mga usap-usapan. Pero hindi na maganda ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya. Sabi pa ng ilang taga sa kanila ay aswang na umano si Jose, pagkat ang kanyang napangasawa ay mula umano sa angkan ng mga aswang at maranig. Ang mga maranig, ayon kay Lolo, ay ang mga taong may kakayahang mabuhay na muli. Kaya kadalasan, ang mga ito ay inililibing ng nakadapa o di kay nakataob kung ayaw na nila muli itong mabuhay pa. Dahil kapag inilibing umano ang mga ito ng nakatiyaya, ay siguradong babangon at mabubuhay na muli. Kaya habang iniisip ni Lolo muling ang mga naririnig niyang usap-usapan tungkol sa pinsan niyang si Jose, ay hindi niya maiwasang isipin na nagkamali ang kanyang pinsan ng panggagayuma, na dahil doon siya tuloy ay nahawaan ng pagiging aswang ng mga ito. Minsan, nang umuwi si Lolo muling mula sa pagtatrabaho ng ilang simana sa ibang bayan, ay nakasalubong niya ang kanyang pinsan. Malayo pa umano ay nakita na niya ito, at sa tindig pa lamang ay agad na niyang nakilala kung sino iyon, ang pinsan niyang si Jose. Kaya medyo kinabahan siya dahil nga sa mga kumakalat na balita tungkol sa pagiging aswang nito. Gusto niya sanang umiwas at mag-iba ng daan, pero mas lalo lang siyang mahihirapan dahil sa nagtataasan na ang mga ligaw na halaman kung saan siya pwedeng dumaan. At tila huli na rin ang lahat dahil halos ilang dipa na lang ang layo ni Jose sa kanya. At siguradong nakita na rin siya nito. At hindi nga siya nagkamali dahil narinig niyang tinawag siya nito at kinamusta. Hindi kaagad nakasagot si Lolo muling sa kanyang pinsan. At nang magkaharap na sila, ay bigla siyang tinanong nito na maging siya ba naman raw ay naniniwala sa mga bali-balita. Natigilan na lalo si Lolo muling at napaisip. Nauutal niyang sinagot ang pinsan at sinabing hindi. Sinabi niya na hindi siya naniniwala sa mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa pagiging aswang ni Jose. Nakita niyang nangiti si Jose na nakapagdulot iyon ng kilabot kay Lolo muling, dahil tila kakaiba ang pagngiti ng kanyang pinsan, na sa loob niya ay nasabi niyang totoo nga ang mga kumakalat na balita, dahil ibang-iba na ito kumpara noon. Pakiramdam ni Lolo ay meron talagang itim na kapangyarihan na bumabalot sa kanyang pinsan, na kahit yung pagkislap ng mga mata nito ay may kakaiba din. Pakunyari niya umanong tinanong ang pinsan kung saan galing at kung saan napupunta. Sumagot ito at sinabing pauwi na sa lugar ng kanyang asawa. Doon na daw kasi ito nakatira.
galing lang umano siya sa kanila. Dahil bumisita sa kanyang mga magulang at kapatid. Kung gusto daw ni Lolo Muling, ay mag-inuman na muna sila sa kanilang bahay. Gusto daw niyang sumama kanila Lolo. Pero nagdahilan si Lolo at sinabing, baka lalo lang itong gabihin at baka hindi na makauwi pa sa kanila. Sumagot ito at sinabing, wag na raw mag-alala pa tungkol doon si Lolo Muling. Dahil saglit lang umano sa kanyang liparin ang papunta sa kanila. Na dahil doon ay natulala si Lolo sa kanyang narinig. Bigla naman tumawa ng malakas si Jose at sinabing nagbibiro lamang. Dahil doon ay gumaan naman ang pakiramdam ni Lolo. At tila nagbalik yung dati nilang pinagsamahan, kung kaya naging kampante na siyang muli. At sabay na silang pumunta sa kanila. Nang kasalukuyan na silang nagiinuman kanila Lolo Muling, ay nagkwento ang pinsan niyang si Jose sa kanya. Muli ay may inamin ito sa kanya. Sinabi niya na totoo umano ang mga kumakalat na balita na siya ay nahawaan ng kanyang asawa dahil may lahing ang aswang ang mga ito, na ang biyanan niyang babae ay mula naman sa angkan ng mga maranig. Pero hindi umano totoo yung sinasabing nakita siyang nasa silong ng bahay ng isa nilang kababaryo. Gawa-gawa lang umano itong kwento. Pagtatapat pa ni Jose kay Lolo Muling, tinanggap na niya umano ang kanyang kapalaran dahil sa pagmamahal niya kay Carmelita. Na nalaman niya nitong muli na hindi naman pala niya ito nagayuma, kundi totoong mahal din siya nito. Pagkat mayroon pala silang likas na pangontra pagdating sa mga gayuma at lason. Kaya nang siya raw ay hawaan nito, ay kusang loob niya umano iyong tinanggap. Naisip niya kasing wala naman siyang mapipinsalang tao, pagkat hindi naman ugali ng angkan ng kanyang asawa ang kumain ng karne ng mga tao. At alam ni Jose kung saan naman matatagpuan yung lahi ng mga aswang na siyang kumakain talaga ng tao, dahil sa itinuro iyon sa kanya ni Carmelita at ng mga magulang nito. Sinabi niya rin iyon kay Lolo Muling at binilinan siyang iwasan ang mga lugar na iyon. Bago sila naghiwalay ni Jose nung gabing iyon, ay sinabi pa nitong wala umanong problema sa kanya na pag-isipan siya ng masama ng mga taga roon sa kanila. Basta wag lang umanong idadamay ang kanyang mga magulang at kapatid, dahil hindi niya mapapalagpas iyon. Kaya dahil sa kwentong ito ni Lolo Muling sa akin, ay nalaman ko na may mga aswang pala talaga na hindi kumakain at namiminsala ng tao. Sa makatuwid, hindi sila masasama na lahat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kapabalaga. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Naisipan ko pong ibahagi ang kwento kong ito, hindi upang papaniwalain ang mga taong hindi naniniwala
Pagkat naninindigan ako sa salitang respeto. Kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. Kung kaya, kailangan lang magrespetuhan. Kaya ko ibabahagi ang kwento kong ito ay para makapagbigay ng inspirasyon at saya na rin po para sa inyong mga tagapakinig, lalo na sa mga naniniwala. Bata pa lamang ako ay madalas na akong pakitaan ng mga pusang itim na inaakala ko naman noong mga panahon na iyon na normal lang. Huli ko na napagtanto na hindi pala karaniwang pusa ang mga nakikita ko, na hanggang sa aking paglaki ay meron palang malaking kinalaman sa buhay ko. Laki po akong probinsya. Sanay din po ako sa hirap. Bata pa po ako nang makarating sa Maynila. Bunsod na rin ng kahirapan ng aming pamumuhay doon po sa aming lalawigan. Lalo na nang iwalayan ni tatay ang aming ina. Kung kaya napilitan akong sumama sa aking tiyahin at pumasok bilang kasambahay para makatulong ako kay nanay at sa aking tatlong mga kapatid. Natatandaan ko pa ngang 1,500 lang ang sweldo ko noon kada buwan. Mabait at maayos naman ang naging pakikitungo sa amin nung mag-anak na aming pinaglilingkuran. Mayroon sila noong makina na nakatambay lang at hindi nauupuan. Nagpaalam ako sa aking amo kung maaari ko bang gamitin iyon at pumayag naman ito. Kaya kapag may bakanting oras ako ay aking ginagamit iyon. Nagsanay akong manahi na hindi nagtagal ay akin din palang mapapakinabangan, pagkat mayroong pabrika ng garments na malapit doon. At nang magkaroon ng hiring ay sinubukan kong mag-apply, at sa kabutihang palad naman ay natanggap ako bilang trimmer. Kaya nagpaalam na ako sa aking mga amo at nagpasalamat sa mabuti nilang pagtanggap sa akin. Nagpasalamat din ako sa aking pong tiyahin na siya nagdala sa akin sa Maynila. Nagpasya akong mangupahan na lang at mabilis naman ako nakahanap ng isang kwartong paupahan. Kalaunan, dahil na rin sa sipag ko, ay naging reviser ako. Hanggang sa naging sewer na talaga ako doon sa pabrika. At unti-unti ay natutunan ko ang lahat ng operasyon. At makaraan ang halos kalahating taon pa na pamamalagi ko doon, ay naging line leader na ako. Hanggang sa marating ko na ang pagiging supervisor. Dito ko na rin nakilala ang aking asawa na si Randolph. Minsan, nang mayroong kaming nirarush na gawa, ay napilitan akong mag-overtime. Kasama na ng iba pa na pinili ko sa aming grupo na magpaiwan. Nang mga bandang mag-aalas 10 na siguro yun ng gabi, ay nagpunta ako sa CR dahil sa iing-ihi na ako. Nagpigil kasi ako dahil sa dami ng aming ginagawa. Ganun ako kapag may hinaharap na trabaho. Halos ayaw ko itong tigilan hanggat hindi natatapos. Pero hindi ko na kinaya kaya nag-CR na ako. Ang banyo ay nasa kabilang building pa, katapat ng sa department namin. Paglabas ko
ay may naaninagan ako na nasa may bubong ng kabilang gusali. Kitang-kita ko iyon na parang gumagapang doon sa itaas. Dahil doon ay natigilan ako at hindi ko na naihakbang pa ang aking mga paa. Kinabahan ako. Halos marinig ko ang pagkabog ng aking dibdib sa lakas nito. Maraming pumasok sa isip ko kung bakit iyon naroon sa itaas. Nung bata pa ako doon sa aming probinsya, ay naririnig ko na ang mga bagay-bagay tungkol sa aswang. Pero hindi pa ako nakakita ng sinasabi nilang aswang. Ngunit na mga oras na iyon, ay isa iyon sa sumagi sa aking isipan. Nanatili lang akong nakatayo sa labas ng gusali ng aming departamento. Iniwasan kong gumalaw dahil sa baka mapansin ako nito. Nagpatuloy iyon sa paggapang doon sa bubong at bigla na lamang itong nawala sa aking paningin. Kaya yun yung pagkakataon na sinamantala ko para makatawid papunta sa gusali kung saan naroon ang banyo. Nang biglang bumagsak sa harapan ko ang isang malaking pusa na kulay itim. Kaya napasigaw talaga ako. Natinitigan pa ako ng pusa na animoy may husto itong pag-iisip. Kinilabutan ako dahil sa pakiramdam ko talaga ay hindi iyon karaniwang pusa. Inangilan pa ako nito bago tuluyang tumakbong palayo. At nakita ko doon ito nagtungo sa gusali kung nasaan kami. Pagpasok ko sa banyo ay sinigurado kong nakalak na mabuti ang pinto at nagmadali ako. Pagbalik ko sa aking mga kagrupo ay napansin kong nagkakagulo sila dahil sa hinimatay umano yung isa naming kasamaan. Naabutan kong pinapaypayan nila ito. Maya-maya pa ay may dumating na rin na mga taga-klinik at kanila siyang tinulungan. Kanilang pinagtulungang buhatin at dinala ito doon sa klinik sa kabilang building. Nakita kong umaagos ang dugo sa binti nito. Nag-alala kami lahat para sa kaligtasan niya dahil sa buntis siya. Nang mag-usap-usap ang mga kasamahan ko, ay narinig kong walang nakapansin umano sa kung ano talaga ang nangyari. Napakabilis daw noon. Basta nakita na lang nilang napasigaw ito doon sa kanyang pwesto sa may sulok. At nang mapatingin sila dito, ay hinimatay na raw ito. Nang sumunod na araw, ay nabalitaan kong nakunan ang aming katrabaho. At naroon pa umano ito sa ospital. Kaya tinanong ko yung aming mga kasama kung sino ang gustong tumalaw sa kanila. Isa ito sa pinagkakatiwalaan at maasahan kong sower sa grupo. Kung kaya kinahapunan, paglabas namin ng trabaho, ay nagpunta kami sa pampublikong ospital ng lungsod. 5 kami noon na magkakasamang nagpunta. Tamang-tama naman dahil sa oras na noon ng dalaw. Kung kaya nakapasok kami at nakausap siya. Nang abutan namin siya ay tulala at tila napakalalim ng iniisip. Nang mapansin niya kami ay napaluha ito. Naibulalas niya sa amin na wala na raw ang kanyang anak. Iyon pa naman ang kanilang panganay. Di ko alam pero parang kinurot ang puso ko.
tila apektado ako sa sinapit niya. Na di ko nga namalayan na napaluha na rin ako. Pero ang mga sumunod niyang sinabi ay nakapagdulot sa amin ng sindak. Kilala namin si Rachel na tahimik at mabait. Ang ngiti-ngiti lang ito. Kaya nang kanyang sabihin ang mga bagay na iyon, ay hindi kami nagduda sa kanya. Nagsasabi ito ng totoo. Ayon sa kanya, abala siya nung mga oras na iyon sa kanyang ginagawa. Subsub siya sa kanyang pananahi. Nang bigla niyang maramdaman ang kung ano sa kanyang puwerta. Kung kaya napakislot siya. Mabilis lang umano iyon. Iglap lang. At nang mawala na ang atensyon niya sa kanyang tinatahi, ay nakita niya ang isang matanda umano sa gilid niya na nakasuot ng itim na damit na lumang-luma na mayroon pang mga punit. At naroon ito sa bandang ilalim ng kanyang makina. Nakakatakot umano ang mukha nito. Ngunit mas nasindak siya nang ilad ng matanda ang kamay nito na puno ng dugo at mayroon iyong fetus. Kaya napasigaw siya ng malakas at nawalan ng malay. Yun lamang daw ang kanyang natatandaan. Nang marinig namin iyon ng aming mga kasama, ay talaga namang nagimbal kami at nahintakutan. Sinabihan namin siyang magpagaling at inako ko na ang pag-aasikaso ng kanyang pagpa-file ng leave doon sa aming kumpanya. Bago kami maghiwa-hiwalay ng mga kasama kong dumalaw, ay binilinan ko silang hanggat maaari ay sa amin na lamang ang kanilang mga narinig na ikinuwento ni Rachel. Ipinaliwanag ko sa kanila na baka maapektuhan kasi ang aming trabaho kapag kumalat ang ukol doon at marami ang matakot. Sumang-ayon naman sila at nangakong wala nang iba pang makakaalam tungkol doon. Kinagabihan, nang magkita kami ni Randolph nang puntahan niya ako sa inuupahan kong kwarto, ay di ko maiwasang hindi kwento sa kanya ang nangyari sa kasama naming si Rachel. Boyfriend ko pa lang noon ang asawa ko. Nagkwento rin siya sa akin na sa lugar ng nanay niya ay may nangyari din umanong ganon. Kaya naniniwala umano siya at maaaring may katotohanan nga ang sinabi ng kanilang katrabaho. Hindi alam ni Randolph ang totoong nangyari sa kasamahan kong sewer dahil sa iba ang kanyang departamento. Nang sumunod na araw, ay iba ang naging matunog na usap-usapan. Na ipinalaglag daw ni Rachel ang bata. Uminom daw ito ng pampalaglag dahil sa nakabuntis sa kanya ay yung tricycle driver na bumabiyahe malapit doon sa aming pabrika. At may pamilya umano ito. Kaya naisipan niyang gawin iyon para makaiwas daw sa kahihiyan. Kaya gumawa-gawa lamang daw ng kwento tungkol sa mga aswang-aswang. Na napaisip ako kung sinong makatingdila ang nagkwento tungkol doon. Pero para naman sa akin at sa mga nakakakilala kay Rachel, ay naniniwala kaming hindi nito magagawa na ipalaglag ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kahit ang matalik nitong kaibigan ay nagkwento sa amin na nagsabi raw sa kanya si Rachel
na kahit anong mangyari ay kanya umanong bubuhayin ang bata, kahit na siya lamang mag-isa. Ako man ay naniniwala sa mga ipinagtapat ni Rachel, at naisip ko pang ang marahil ang matandang tinutukoy niya ay yung nakita ko na nasa bubungan nung gabing iyon. Lumipas pa ang mga araw, at sa patuloy na pagdaan ng panahon ay nagpatuloy din ang mga kababalagan sa loob ng aming pinagtatrabahuan. Maliban pala sa akin ay may mga nakakita na rin pala sa nilalang na iyon, at nadagdagan pa ang mga buntis na nakunan. Nakalaunan ay tuluyan ng kumalat ang usap-usapan tungkol sa aswang na gumagala sa buong compound ng kumpanya, na nagdulot ng matinding takot sa aming mga namamasukan doon, na nung mga pagkakataon na ring iyon ay nagdadalang tao na ako sa aming panganay na anak, dahil sa nagsasama na kami noon ni Randolph. At dumating na nga ang araw na itinigil na ang operasyon ng aming pabrika, at napilitan ang may-ari na bayaran na lamang kami. Nang hinayang man ako ay tinanggap ko na rin. Naisip kong paraan na rin marahil iyon para may iwas ako at ang aking anak sa kapamakang maaaring naghihintay sa amin. Pero tila pagsubok iyon para sa aming mag-asawa. Nagdesisyon kami mag-asawa na maghanap na lang ng panibagong mapapasukan. Ngunit naging mailap para sa amin na makahanap kaagad ng malilipatang trabaho. Nag-alala kami sapagkat unti-unti nang nauubos ang naitabi naming pera dahil sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Kaya iminungkahi sa akin ni Randolph na umuwi na lang daw kami sa kanila bago pa tuluyang maggalaw pati yung nakalaan para sa panganganak ko. Ilang beses ko ring pinag-isipan iyon, pero dahil sa tila wala naman ang ibang mapagpipilian, kung kaya pumayag na rin ako. Nang dumating kami sa kanila ay bukas palad naman akong tinanggap ng kanyang mga magulang at kapatid. Mayroon pa siya noong kapatid na kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya at nakapisan pa sa kanyang mga magulang. Ito ay si Linda. Habang yung dalawa pa niyang mga kapatid ay may kanya-kanya na ring mga pamilya. Naisip kong mas mabuti na rin na doon ako sa kanila kumpara naman sa amin, dahil sa di hamak na mas maunlad ang kanilang lalawigan. Sa amin ay sa bukid kami nakatira, habang kanila Randolph ay nasa kapatagan sila. Ngunit medyo malayo pa yung sa kanila doon sa bayan. Naisip kong mapapabuti naman ako kung doon ako sa kanila manganganak. Sumagi din sa isip ko na makakapagsimula kami ng panibago doon. Kaya lang ay may problema. Pagkat ng ikatlong gabi na namin doon ay may naramdaman akong parang may umaali-aligid sa kanilang bahay, na pagkaminsan naman ay parang nasa tabi ko lang iyon, na hindi ako sigurado kung ano iyon, pero tinatayuan talaga ako ng balahibo sa sobrang takot. Kaya minsan ay naisip ko pa rin na pagkapanganak ko ay babalik kami pareho at magtatrabaho na muli sa Maynila. Isang araw ay hindi ko na natiis pa, kaya nagsabi ako sa nanay ni Randolph tungkol sa mga nararamdaman ko. Hindi naman siya naglihim sa akin at kanyang sinabi
na pinaniniwalaan pa rin umano sa kanilang lugar ang ukol sa aswang. Pagkat nangyayari pa rin umano ang mga ganong kababalagan sa kanila. At sinabi niyang kanya rin umanong nararamdaman iyon, na hindi na raw niya ipinagtataka dahil nga sa buntis raw ako. Kung kaya nga raw siya nagsusunog ng mga tuyong dahon kapag magtatakip silim na, at nagsusunog ng mga sirang tsinelas, na napatanong ako kung para saan naman yung mga sirang tsinelas na iyon. Sinabi niya sa akin na ayaw daw ng aswang ang amoy ng nasusunog na goma. Na doon ko naisip kung kaya pala lagi ako nakakaamoy ng sunog na goma tuwing hapon. Pero may pagtataka pa rin ako sa aking isipan kung bakit minsan ay parang nasa tabi ko lang iyon. Pero ang tungkol sa bagay na iyon ay hindi ko na naisangguni pa sa aking biyanang babae. Lumipas pa ang 2 gabi na nagpatuloy yung hindi magandang pakiramdam ko na iyon. Na pati nga yung kapatid ni Randolph ay nagkasakit na. Kung kaya hindi na ito nakapasok pa sa kanyang paaralan ng mga 3 araw na. Hanggang sa isang gabi na nagpapahinga na kami, ay bigla na lamang akong nagising mula sa pagkakatulog. Nang may maramdaman ako, at nang imulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko yung kapatid ng asawa ko na nakaharap sa akin, na parang tatapan ako, na nakabuwagag ang mga buhok nito at nagtatayuan. Nanlirisik rin ang kanyang mga mata, na animoy may namuong dugo doon, at matindi ang paglalaway nito. Kaya napasigaw ako ng ubod lakas dahil na rin sa sobrang takot. Na nung mga oras na iyon ay hindi malinaw sa akin kung ano ang nangyayari dito. Mabilis namang nagising si Randolph at niyakap palayo ang kanyang kapatid. Maya-maya ay nariyan na rin ang aking mga biyanan. Nakita ko kaagad sa kanilang mga mukha ang pag-aalala nila para kay Linda. Pinagtulungan nila itong pigilan. Nang kanila nang mailayo ng tuluyan sa akin si Linda, ay dinala nila ito sa kabilang silid. Ilang sandali lang ay bumalik sa tabi ko si Randolph at may dala na itong isang basong tubig. At sinabi niya sa aking nahawaan umano ang kanyang kapatid. Nalaman niyang dumalo pala ito sa isang handaan kamakailan lang, at malamang ay doon niya nakuha iyon. Nang tanungin ko ang aking asawa kung ano na ang kanilang gagawin, ay sinabi niyang mayroon naman daw silang tiyuhin na manggagamot at kanila umanong hihingin ang tulong nito. Napagaling naman po ang kapatid ni Randolph, pero tumagal ang gamutan. Ngunit hindi po doon natapos ang mga kababalagang naranasan ko. Napakiramdam ko tuloy noong mga panahon na iyon ay para bang may magnet ako sa katawan para sa mga aswang, na tila pa sinusundan nila ako. Kabuwanan ko na noon nang may bumisita sa amin 10 oras na iyon ng gabi. Kung kaya nagtaka pa nga ang mga biyanang ko, maging ang aking asawa kung sino iyon. Nang buksan niya ang pinto ay wala naman siyang nakitang naroon. Pero rinig namin pare-pareho ang malakas na pagkatok noon sa pinto, na nang isara na muli ng asawa ko ang pinto at bumalik sa aming silid,
ay bigla na lang umuga ang halos kabuuan ng bahay. Kinabahan ako ng todo noon dahil iba talaga ang kutob ko, na sinabayan pa iyon ng tunog ng tila napakaraming ibon na sabay-sabay na lumipad mula sa puno. At nakarinig ako ng huni ng isang kwago. Pamilyar sa akin iyon dahil ganon sa probinsya namin. Pero ayon sa mga biyanang ko ay hindi raw kwago iyon. Nakita kong isiniguro nila ang pagkakasara ng mga pinto at bintana at pumasok na rin sila sa aming silid, pati na ang kapatid ng aking asawa na si Linda. Binantayan nila ako na naglagay pa nga sila ng mga asin sa mga pasamano ng bintana maging sa tabi ng pinto. At napatunayan kong totoo nga ang sinasabi ng aking mga biyanan na hindi kwago ang aking naririnig, pagkat nawala na bigla ang paghuni nito at napalitan na ng mahinang huni na iyon na umano ang huni ng aswang, na nang pakiramdaman namin iyon ay tila nasa kabilang panig lamang ng dingding. Mabilis kaming sinenyasan at inanyayahan ng aking biyanang babae na manalangin. Agad kaming lumapit at sinimulan iyon. Habang isinasagawa namin iyon, ay naririnig kong tila mas nagiging mabangis ang aswang na nasa labas ng aming bahay. At pakiramdam ko ay nagpipilit na makapasok talaga ito, ngunit hindi niya lang magawa. Nang makatapos kami sa aming pananalangin, ay nagsalita ang biyanang kong lalaki na wala umano itong mapapala, pagkat kahit anong mangyari ay hindi sila makakapayag na maisagawa nito ang kanyang maitim na balak. Dagdag pa nito ay kanya siyang nakikilala at pupuntahan sa kanyang bahay kinabukasan upang ibisto sa mga taga roon ang kanyang tunay na pagkatao. Na matapos sabihin iyon ng tatay ni Randolph, ay nakarinig kami ng malakas na pag-atungal na nasundan ng mga yabag na papalayo. At muling nanumbalik ang gabi sa katahimikan nito. Bago sumikat ang araw, ay naramdaman kong sumakit na ang aking tiyan. Kung kaya sinundo nila ang tiyahin ni Randolph na isang kumadrona, at mabilis ko namang naipanganak ang aming panganay. Bali ito po ay karanasan ng kapatid ng mama ko na si Tio Badong. Nangyari po ito doon sa kanilang probinsya. Maraming taon na rin po ang nakalipas. Kung hindi po nagkakamali, ay naganap ito dekada 80 pa. Nung mga panahong iyon, ay nagbibinata pa lamang si Tio Badong. Ang bahay nila noon ay nasa may bandang Ilaya na tinatawag. Sa likuran ng bahay nila ay bundok na. Noon ding mga panahong iyon ay laganap na ang ukol sa mga kwentong kababalagan at aswang doon sa kanilang lugar. Dahil nakasaksi na ang marami sa kanila sa mga ganong bagay. Katunayan, nung mga pagkakataon na iyon, ay napapabalita na ang ukol sa ilang mga batang nawawala. Partikular na mismo doon sa kanilang barangay. Pero ang pinaghihinalaan naman ng karamihan noon
ay dinudukot umano ang mga bata upang sila ay ialay. Sapagkat may ginagawang isang mahabang tulay noon doon sa kanilang bayan. Kaya nga pagsapit noon ng alas 5 pa lamang, ay kanila nang pinapapasok ang mga anak sa loob ng bahay. At lubha talagang madali na maisagawa ang mga masasama at karumaldumal na bagay noon sa kanila. Dahil sa hindi pa naabot ng kuryente ang karamihan sa kanilang mga tahanan, na maraming barangay pa ang walang mga ilaw, kung kaya nagtsatsaga pa sila noon sa paggamit ng lampara. Kaya sa tuwing mamimili sa bayan ang mga magulang nila mama, ay hindi nawawala sa kanilang listahan ang petrolyo. Si Tiyo Badong ay kilala sa kanilang lugar na isang malokong tao. Bata pa lamang ito ay nakakakitaan na ng pagkapilyo. Mahilig din ito sa pakikipagbarkada, kung kaya lagi itong wala sa kanilang bahay. Kung saan-saan sila nakakarating ng kanyang mga kaibigan. Mga laboy talaga sila. At dahil sa mga maling nakasanayan nito, kung kaya madalas din itong mapagalitan ng magulang nila mama. Pero kahit ganon si Tiyo Badong, kwento ni mama, ay maaasahan naman ito. Lalo na kapag sinusumpong ng kanyang kasipagan. Mahilig daw itong mamingwit at manguha ng talangka na maaari na nilang may ulam. Pero ang pinakapaborito talaga nito ay yung paggawa ng bitag, na malamang ay siyang namana umano nito sa kanilang lolo. Na nung nabubuhay pa ang lolo nila, ay paboritong-paborito talaga nito si Tiyo Badong. Lagi nga niya itong isinasama nung maliit pa at isinasakay sa kalabaw. At tuwing daraan ito sa kanila, ay lagi itong may pasalubong na mga prutas para kay Badong. Sabi pa ni mama, ay marunong manggamot ang kanilang lolo. At napakahusay daw talaga nito pagdating sa pangangaso. At kahit sa pangingisda, ay swerte din umano ito. Ang alam nga ng marami ay may anting ang lolo nila mama pagdating sa mga ganong bagay o gawain. At hinala nila mama, malamang ay nabahagi na nito si Tiyo Badong. Kung kaya, napakahusay din ito sa panguhuli ng kung ano-ano. At hindi ito nawawala ng lubid na kanyang ginagamit sa paggawa ng bitag. Lagi itong mayroon sa kanyang bulsa, na siya rin mismo ang gumagawa. Yari ito kung minsan sa ibla ng sako, kung minsan naman ay sa sirang lubid. At ang husay niyang gumawa noon. Isang araw ay nagulat sila nang dumating si Tiyo Badong doon sa kanilang bahay. Matapos na mawala ito ng ilang araw, agad itong sinalubong ng sermon ng kanilang ina. Dahil nga sa lubang delikado ng mga panahong iyon doon sa kanilang bayan. Pero nagulat sila nang sinabi nitong marami siyang dala na kanya lang iniwan sa labas. Nagtaka naman sila mama at na-curious sa kung ano ang mga dalang sinasabi nito. Kaya nagmamadali silang lumabas ng kanilang bahay. Paglabas nila ng pinto, ay agad na bumungad sa kanila yung kalahating kabang bigas, may mga isda,
at kung ano-ano pang mga kanyang pinamili. Kaya nung mga oras na yon, kahit naiinis na rin si Mama sa kanyang kapatid, ay bigla siyang natuwa dito. Ang lola ko naman, sabi ni Mama, ay di malaman kung magagalit ba o matutuwa siya kay Tio Badong. Walang-wala pa naman sila noong mga oras na iyon. Kaya nga wala ang tatay nila dahil napilitang sumama sa kumpare nito para makapag-extra ng trabaho sa kabilang bayan. Pero sa kabila ng kanilang kasiyahan, ay nagtaka sila kung saan galing ni Tio Badong ang lahat ng iyon. Kaya, inusisa nila ito. Nung una ay kung ano-ano pang pagdadahilan ang mga sinasabi nito. Nahalatang parang ayaw lang magsabi ng totoo. At makikita mo sa kanyang mukha at mga reaksyon na mayroon talaga itong itinatago. Kaya hindi pumayag ang kanilang ina na hindi malaman ang totoo. Nag-alala din kasi ito na baka may masama ng ginagawa si Tio Badong. Kaya nung huli ay wala na rin itong nagawa pa at napilitan na magtapat sa kanila. Pagpapasimula niya, kaya daw ayaw niyang sabihin ang totoo dahil sa nangako siya sa kanyang kausap na walang sino man ang makakaalam tungkol doon. Kaya mabilis namang sumagot ang kanilang ina at sinabing pamilya niya sila. Kung kaya, karapatan nilang malaman kung ano talaga ang totoo. At nangako naman sila kay Tio Badong na wala nang makakaalam na ibang tao tungkol doon, kundi ang kanilang mag-anak lamang. Nang marinig iyon ni Tio Badong, ay nagpatuloy na ito. Kwento niya, sa paglalakad niya sa bundok, ay may nakita siyang bakas ng isang bayawak. Kung kaya, naisipan niyang lagyan iyon ng bitag. Pagkatapos niyang gumawa ng bitag, ay bumaba na rin siya ng bundok dahil sa magagabi na. Naisipan niyang pumunta sa bahay ng isa niyang kaibigan upang doon makitulog. Pero di pa siya nakakalayo, ay may nakasalubong na siyang mga tao sa daan. May mga dala silang sulo, sibat at itak. Tinanong siya ng mga ito kung may nakasalubong raw ba siya o kahit nakita man lamang. Mabilis namang sumagot si Tio Badong at sinabi sa kanilang wala. Sa pagtataka niya ay siya naman na nagtanong sa kanila kung sino ba ang kanilang tinutukoy at hinahabol. Agad na sumagot ang isa sa mga ito at sinabing aswang ang kanilang tinutugis. Na nang marinig iyon ni Tio Badong ay talaga namang nanindig ang mga balahibo niya sa takot. At naisip niyang buti na lang at hindi niya nakasalubong iyon. Nagpatuloy ang mga tao sa paghahanap at paghabol sa sinasabi nilang aswang. Si Tio Badong naman ay napaisip kung sasama na lang ba siya sa mga taong iyon o magtutuloy sa plano niyang makikitulog siya sa kanyang kaibigan. Naisip niya kasi na baka makasalubong niya pa yung sinasabi nilang aswang. Pero naisip niya rin ng huli na siguro ay hindi naman niya makakasalubong dahil doon na galing ang mga tao. Kung kaya nagpatuloy na siya. Ngunit nagmamadali niyang tinakandaan. May patakbo niya iyong binaybay para mabilis niyang marating ang destinasyon. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan, ay naabutan niyang kumakain pa lang ang mga ito ng hapunan.
At halos sabay silang nagkwento ng kaibigan tungkol sa aswang. May bata raw kasi sa kanilang lugar na muntik nang matangay nito. Pagkukwento ng kaibigan ni Tio Badong. Kaya sinabi rin niya sa kaibigan na kanya ngang nakasalubong yung mga taong humahabol sa aswang. Nang sumunod na araw, nang papauwi na si Tio Badong sa kanila, ay naisipan niyang daanan na muna at silipin yung ginawa niyang bitag. At mga ilang di pa lamang siya mula doon, ay natuwa na si Tio Badong. Nananlaki pa ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Pagkat nakahuli iyon ng isang napakalaking bayawak. Agad niya iyong nilapitan at napansin niyang buhay pa iyon. Ngunit mahina na at parang wala ng lakas. Kanya iyong kinalagan upang hilahin na lang na kanya iyong hawakan sa buntot. Nang bigla iyong gumalaw matapos na makawala sa lubid. At laking gulat ni Tio Badong nang biglang mawala yung bayawak. At ang nakita niyang nakahiga sa lupa ay isang lalaki na mga 60 na ang edad. Humihingal ito at para bang hapong-hapo. Nangatal ang buong katawan ni Tio Badong at hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nagpasalamat sa kanya yung lalaki. Sabi pa nito, kung hindi raw dahil kay Tio Badong, ay baka namatay na siya. Pagkat may orasyon umano yung ginamit na lubid sa bitag. Nakinulayan pa daw talaga ng itim gamit ang uling. Sa pautal-utal at nanginginig na boses, ay sinabi ni Tio Badong na walang anuman iyon. Nangangahoy lang daw siya ng mapadaan at nakita nga niyang may nahuli ang bitag na hindi naman niya daw alam kung sinong may-ari. Pagsisinungaling niya. Sabi ng lalaki, hayaan daw niyang suklian ito ang kanyang kabutihang ginawa. Huwag daw siya mag-alala. Bagamat isa umano siyang abwak, ay mayroon naman siyang isang salita. At mabuti umano siya sa kaibigan. Pagkat iyon daw ang itinuturing niyang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang pagkakaroon ng mabait na kaibigan. Hindi daw katulad ng mga nakilala niyang kaibigan noon na hindi naman pala mga totoo. Hindi alam ni Tio Badong kung ano ang kanyang isasagot noong mga oras na iyon. Kaya muling nagsalita yung lalaki at sinabing wag na niyang pag-isipan pa. Na matapos umanong sabihin iyon ng lalaki, ay para naging sunod-sunuran na lang si Tio Badong. At hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa bahay ng lalaki. Basta natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na naroon na. Napakaganda umano ng bahay nito at malaki. Ngunit napakatahimik. May sinasabi pala ito sa buhay. Nawika pa daw noon ni Tio Badong. At nakita rin niya sa dingding ang napakaraming sertipiko na nakasabit. Maging ang mga larawan ng taong hindi niya nakikilala. Ngunit base sa kanilang makasuotan, ay halatang mga prominenteng tao ito. Kaya nasabi ni Tio Badong sa kanyang sarili
na hindi lamang pala mayaman ang angka ng lalaki, kundi may mga mataas pa na pinag-aralan at mga profesional, na yung abwak ay isa palang doktor. Ang abwak dun sa kanilang probinsya ay isang uri ng aswang na nagbabalat kayo bilang isang bayawak. Iniwan siyang sandali ng lalaki doon sa sala at umakyat ito. Maya-maya ay nakita niyang bumababa na ito ng hagdan na may tangan-tangan sa kanyang kamay. At paglapit nito sa kanya ay iniabot ang pera at kapirasong ginto. Sinabi pa ng lalaki kay Tio Badong na kung sakaling kailangan niya ang tulong nito ay huwag mahiyang lumapit sa kanya. Ngunit nakiusap ito na sana ay wala nang iba pang makaalam tungkol sa kanyang sikreto. At bago sila tuluyang maghiwalay, ay muli pa itong nagpasalamat sa kanya. Ang problema, dahil sa wala pag-aanong alam si Tio Badong pagdating sa kalakaran ng ginto, kung kaya naipagbili lamang niya iyon sa murang halaga. Pero may naiuwi pa siyang pera matapos na makapamili na ng marami sa bayan. At gustuin man daw niyang lapitan yung lalaki sa tuwing kailangan niya ng tulong, ay hindi naman daw niya matandaan ang pagpunta doon, na para bang naglaho na lahat sa isipan niya yung mga oras na binabaybay nila ang daan papunta sa bahay nito.